Si Juan, sa sandaling muli, ay nagsimulang bumuo ng isang hadlang sa paligid ng kanyang sarili gamit ang mga anteng-anteng na ito habang ang kanyang kalaban ay lumulutang sa hangin sa itaas niya. Tinanong siya ni Wang Tao, ilang beses nang gumamit siya ng parehong pandaraya. Si Wang Tao ay kabilang sa Shen Yun Hall. Siya ay nireranggo sa ika-12 sa makalangit na leaderboard at isa ring level 1 Purple Palace. Ginamit niya ang Shen Yun Sword Art skill na tinatawag na Meteor. Ang kapangyarihan nito ay nakadirekta kay Juan, na hamarang sa mga batis ng kanyang mga anteng-anteng. Ngunit nanatiling hindi gumagalaw si Wang Xingan. Lalong naapektuhan ng puwersa ng kanyang kalaban ang harang hanggang sa tuluyang nabasag. Naisip ni Juan na hindi siya nagulat na ang taong iyon ay gagamit ng napakalakas na teknik, ngunit hindi rin siya ganoon kasimple. Tiningnan ni Xingyun ang nawasak na mga anteng-anteng sa kanyang paligid na may ngiti sa kanyang mukha, hawak ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Naisip ni Juan na kapag nagkabisa ang mga anteng-anteng, kailangan nila ng kaunting panahon para maging solid ang koneksyon sa pagitan nila. Biglang nasa likod niya ang kalaban niya. Ngumiti si Xingyun at pagkatapos ay mabilis na tumalikod, hinugot ang kanyang nasusunog na anteng-anteng. Gamit nito, naaninag niya ang pag-atake na sinubukang gamitin sa kanya ng kanyang kalaban. Nagbanggaan ang tubig at apoy, na lumikha ng singaw. Kumunot ang noo ni Wang Tao, sinabi kay Juan na kung ito lang ang kanyang kakayahan, hindi siya mananalo. Pagkatapos ay nagsimula siyang tumakbo patungo kay Wan Xinyan, iniindayog ang kanyang sword, na gustong gumawa ng isa pang sorpresang pag-atake. Nagsimulang mag-ipon ng enerhiya sa paligid ng kanyang sandata, at sa sumunod na sandali, nagawa niyang hampasin si Juan. Gayunpaman, ito ay isang kopya lamang ng enerhiya. Matapos itong wasakin, sinimulan ni Wang Tao na hanapin ang tunay na bida gamit ang kanyang mga mata. Mabilis na nahuli ng kanyang tingin si Xinyan na nakatayo sa malapit at muli niyang ibinaba ang kanyang espada, nagsimulang lumapit sa kanya. Nagulat ang henerasyon, hawak ang isa pang anteng-anteng sa kanyang kamay, sumisigaw ng malakas, inilagay ito sa harap. Tinitigan ni Juan ang matalas na binti na may maluwag na tingin, at pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata at inisip na may mapayapang ngiti na sa wakas ay makakapagpapahinga na siya. Ngunit sa kasamaang palad ay nasira ang kanyang plano nang lumitaw ang isang madilim na tableta mula sa ilalim ng kanyang sinturon. Ang enerhiya ng tabletang ito ay mabilis na naglabas palabas, umaatake sa kalaban ni Juan, na ikinakapit ang kanyang mga braso at binti mula sa lahat ng panig. Nagulat si Wang Tao sa paligid, hindi naiintindihan ang nangyayari sa kanya, at kinilig si Xingyun, nang makitang may mali sa kanyang kalaban. Bumangon si Wang Tao kay Kristo na sinusubukang kumawala mula sa pagkakahawak ng enerhiyang ito, galit na nagsasabing hindi siya makagalaw. Nakikita ito. Tinatanong ni Jinglian kung ano ang problema. Hindi niya naintindihan. Bakit ganoon ang kalagayan ng kanyang kalaban ngayon? At ano ang puwersang ito na nagbigkis sa kanya? Tumingin si Wanda sa likod, sumisigaw, anong nangyayari? Tiningnan ni Juan ang enerhiya na ito at tinanong ang kanyang sarili, sa kanyang isip, sa pagtataka, maaari ba talagang si Xinyan, ang madilim na enerhiya ay patuloy na bumabalot kay Wang Tao, na lalong pumapalibot sa kanya mula sa lahat ng panig sa mga daloy ng enerhiya na ito. Wan Xing, nakikita niyo ng mukha ng isang batang babae na nakangiti, nakatingin sa kalaban ni Juan na may pag-uusisa at pag-asa. Nanginginig si Xingyun, tinatanong ang sarili, sa kanyang isip, kailan ba siya nakarating sa wakas, naramdaman niya ang bagay na nagmula sa mismong enerhiya na ito. Ito ang mismong tableta na nakapatong sa kanyang sinturon. Bumaba ang tingin ni Xingyun sa kanya, nagtatanong, talaga bang ang 1,000 taong gulang na tabletang gawa sa kahoy ang may kasalanan sa lahat ng ito? Ang kwento ay nagsabi na si Xinyan, ang banal na kaluluwa ay kabilang sa mga nasa espiritu. Ito ay inimbak sa sinaunang puno para sa kapakinabangan ng kaluluwa at katawan. Nagulat si Xingyun sa pag-iisip, tinatanong ang sarili,
kung kailan siya nagkaroon ng oras para ilagay ang tablet sa kanya. Nagtaka siya, habang natutulog ba siya, sa pagkakataong ito ay nakita niyang walang kalaban-laban at hindi lumalaban si Juan na ginawa niya ang gusto niya. Huminga ng malalim si Wang Tao, sa wakas ay nakalaya at nahawakan ang madilim na enerhiya. Napagtanto niya na ito ay sa hangin. Kaya napaisip siya, ito ba ay isang uri ng teknik? Biglang lumitaw muli ang enerhiyang iyon sa kanyang likuran, na tumama sa kanya mula sa likuran. Kinagat ni Wang Tao ang kanyang mga ngipin, nakatanggap ng hindi kanais-nais, mabigat na pag-atake, at pagkatapos ay tumalikod, nagmumura ng malakas. Ipinatong niya ang isang kamay niya sa kanyang likod, naramdaman kung gaano kasakit para sa kanya doon. Bigla niyang napagtanto na sa sandaling ito, walang tao sa likuran niya. Tiningnan niya ito ng may pagkalito, sinusubukang intindihin ang nangyayari. Puno ng takot ang mukha niya, dahil wala doon ang kalaban na makakatama sa kanya mula roon. Pagkatapos, si Wang Tao, na nakaramdam ng banta mula sa kabilang panig, ay mabilis na tumalikod. Sinubukan muli ng dark energy na salakayin siya, mabilis na tumama sa batong sahig ng arena sa isang lugar kung saan siya nakatayo sa isang segundo ang nakalipas, ngunit ang madilim na puwersa ay walang oras na tamaan siya. Lumapag si Wang Tao ilang metro ang layo mula sa lugar ng pag-atake, pinapanood ang enerhiyang ito na kumawala sa hangin. Muli, napalingon si Wang Tao sa galit, sumisigaw ng malakas at tinanong si Juan, kung ano ang nangyayari. Tinanong niya si Juan Zinyan, ano ang ginagawa niya. Si Juan, sa pagkakataong ito, ay nagkibit balikat at ngumiti bilang tugon, sinabing wala siyang ginagawa. Naalala ni Juan na nang makatagpo ni Shanyin si King Wo at ang kanyang mga kampan, mabilis silang natalo ni Shanyin. Natakot si Shen Yun na baka hindi rin makayanan ni Wang Tao ang kanyang kapangyarihan. Sa oras na ito, mabilis na inatake ni Shanyin ang kalaban ni Juan, dahilan upang mapasigaw ito ng malakas sa sakit. Naramdaman ni Wang Tao ang pag-atake na ito sa kanyang sarili, naramdaman kung gaano ito kalakas. Agad na sinubukan ni Qin Yun na pakalmayan si Shen Yin na malakas na nag-utos sa kanya na itigil ang paggawa nito at bumalik. Ngunit ang babae ay hindi titigil doon. Binuhat niya si Wang Tao mula sa lupa gamit ang kanyang kapangyarihan, nagsimulang humarap sa kanya ng maraming pag-atake na umaalingaw-ngaw sa sakit sa buong katawan niya. Literal na binugbog si Wang Tao, bagamat hindi direktang lumahok si Juan sa labanang ito. Ang buong katawan ni Wang Tao ay natatakpan ng mga pasa at gasgas, na lumitaw mula sa maraming pag-atake ng enerhiya na ito, misteryoso sa lahat ng naruroon. Siya ay sumigaw ng malakas, hindi makayanan ang sakit, habang ang lahat ng mga disipulo na nakatayo sa ibaba ay nagtataka na nagtatanong, kung ano ang nangyayari. Isang medyo malakas na disipulo ang lumilipad mula sa gilid patungo sa gilid dahil sa hindi kilalang puwersa. Ni hindi niya magawang umatake. Parang simpleng babbog lang ang lahat. Nagsimulang magtanong ang nag-aalalang mga disipulo, ano ang mali sa enerhiyang ito? Hindi nila naintindihan kung bakit nangyayari ito sa kapatid ni Wang Tao, muling lumingon si Wang Tao sa kanyang kalaban, tinawag ang pangalan ni Juan, sumisigaw na kinakalaban niya ito. Gusto niyang ipaalala muli sa kanya ang tungkol sa Xingyin sword art. Ngunit kahit na matatag niyang isinasabuhay ang sword sa kanyang kamay, walang nagawa si Wang Tao laban sa mapanirang puwersang ito. Ilang saglit pa, ang lakas ay naghagis sa kanya ng mataas sa hangin, na nagpalaya sa kanya mula sa mahabang palo na natanggap niya. Napabitin si Wang Tao sa ere ng ilang segundo, nakabuka ang bibig sa sakit, pakiramdam na natalo na siya sa laban na ito. Sa sumunod na segundo, bumagsak na siya sa ibabaw ng bato ng arena, binasag ito ng kanyang katawan. Qin Yun ay pinanood lamang ang lahat mula sa gilid ng oras na ito, hindi nakikialam sa pakikipag-ugnayan. Matapos ang kahihiyang pagbagsak ni Wang Tao sa lupa sa kanyang likod, ipinikit niya ang kanyang mga mata at sumigaw ng malakas na natalo siya pagkatapos noon, agad na kinuha ni Shen Yun ang enerhiya na lumitaw sa kanyang kamay,
Sinabi kay Shanyin na may seryosong ekspresyon na ang kanyang ginawa ay sapat na. Nagulat ang mga disipulo na nakakita nito sa kanilang nakita. Agad silang nagsimulang mag-usap sa kanilang sarili, nagtatanong, ano ito? Alam na alam ni Shenyon na kung ayaw niya, hindi siya makikita ng iba. Sinimulan siyang kausapin ni Wang Xingho, nagtanong, hindi ba sila nagkasundo na hindi siya pupunta doon? Tinitigan niya ang enerhiyang nasa harapan niya ng may pag-aalala, kabilang dito ang ningning sa kanyang sarili, na tumingin sa kanyang Panginoon na may kaawa-awang mga mata, pilit na pinapalambot ang kanyang galit, dahil tiyak na magagalit ito dahil sa ginawa nito. Ngunit hindi napigilan ni Juan na magalit ng matagal sa isang cute na babae. Bumantong hininga siya at nagsalita, tinatanong ang sarili kung paano niya kukunin ang gayong batang oso. Itinutok ni Ginny ang daliri sa pisngi ng dalaga, nang umiti ng matamis, na sinaman siya ng tingin dahil sa hindi niya pagsabihan. Umupo si Wang Tao sa sementadong palapag ng arena, iniisip, baka ito ay isang soul beast. Siya, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at saka lumingon sa mga matatanda, sumisigaw. Naniloloko si Kinyon sa pamamagitan ng pagturo sa kanya ng daliri. Sinabi ni Wang Tao na may dalang soul beast si Kinyon. Kaya ito ay hindi patas. Ang lahat ng mga disipolo ay agad na nagsimulang magbulungan habang sila ay tumingin kay Juan, na sinasabi na ito ay tila madilim na anino ay isang espiritong hayop. Nagtataka sila kung bakit ang gulo ni Kinyon. At may namangha pa rin na nagsasabi na ang espiritong hayop ay napakalakas. Kaya nagtaka ang taong ito kung anong lahi ito. Dong! Napataas ang kilay ni Gang sa galit. Nagsilabasan ang mga ugat sa mukha niya habang sinisigaw na isa itong malaking kalokohan. Kung ganoon, hindi maituturing na panalo si Qindian. Bakas sa mukha ni Donggang ang galit habang patuloy na sinisigaw na mali ang landas na tinahak ng lalaking ito sa simula. Sumigaw si Donggang na ang clan ay hindi nagtuturo ng mga ganyang techniques, kaya nagtaka siya kung saan niya nakuha ang mga ito. Agad na sumigaw si Donggang na si Kinyon ay isang especially iya. Ngunit ang kanyang pag-iyak ay agad na naputol ni Guyo, na sinabi sa kanya sa malamig na boses na walang mga paghihigpit sa kompetisyong ito. Ipinaliwanag ni Guyo kay Donggang na si Kinyon ang kanyang pag-akyat ay ang ikawalong antas lamang ng immortal na limitasyon ng palasyo, kaya tiyak na nakamit ni Juan ang mga resulta sa pamamagitan ng pagsusumikap. Idinagdag din ni Guyo na nagpasya si Wan Xinggan na pumili ng sarili niyang paraan ng pakikipaglaban, iyon ay, sa tulong ng mga anteng-anteng at espiritong hayop. Wenjian, na may kalmadong ekspresyon, sinabi sa kanila na huwag mag-alala. Sinabi niya sa kanila, habang nakataas ang kanyang kamay, na sinadya ni Wenjian ang pakikipaglaban sa pagitan ni Shenyon at Wang Tao upang sirain ni Wang Tao ang mga anteng-anteng kaya gusto nilang suriin ang kaugnayan ni Shenyon sa klan ng demonyo. Ngunit walang inaasahan na si Juan ay magkakaroon ng alas sa kanyang mangga sa anyo ng isang espiritual na hayop. Sinabi rin ni Wenjian na naniniwala siya na si Shannon ang dating medyo sikat. Ito ay isang bihirang banal na hayop. Ang isang demonyong loyalista ng clan ay hindi mangangarap na ilantad ito. Sumigaw si Donggang sa pagtataka, nagtanong, baka ito nga ba ang banal na hayop? Shanyin, siya ay nagagalit, nagtanong, paano ang isang maalamat na nilalang ay makakagawa ng isang kontrata sa isang katamtamang disipolo, ang pangalawang elder, Qi Qin, at idinagdag na naisip niya na ang tagumpay sa kompetisyon ay mabibilang pa rin. Kung tutuusin, hindi nila dapat kalimutan na ang layunin nila ay ilantad ang traidor. At si Xinyan ay hindi kailanman naging partikular na kapansin-pansin. Humalukip-kap siya sa kanyang dibdib na may nakakunot na mga kilay na pinagmamasdan ang nangyayari sa arena sa ibaba. Sinabi ng elder na kung ang isang espiritong hayop ay kinokontrol, ito ay itinuturing na isang katulong sa kalahok, na hindi sumasalungat sa mga patakaran. Sumang-ayon dito si Guyo, na sinabing tama ito. Itinaklap niya ang kanyang mga kamay bilang isang magalang na kilos. Pagharap sa pinuno ng clan, si Wen Jianji, nang makita ito, ay nagsabi na,
Dahil walang mga pagtutol, idineklara niyang si Kinyon ang nanalo sa tunggalian.